Tinanggap ng Department of National Defense ang Senate Resolutions No. 548 at 549 na nagpapahayag ng pagpayag ng Senado sa ratifikasyon ng Status of Visiting Forces Agreements ng Pilipinas sa Canada at New Zealand. Ayon sa DND, mahalaga ang unanimous concurrence ng Senado dahil makatutulong ang mga kasunduan sa pagpapalakas ng interoperability, joint training at practical cooperation ng Armed Forces of the Philippines at ng kanilang Canadian at New Zealand counterparts. Sinabi rin ng DND na parehong may mahalagang papel ang Canada at New Zealand sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon at higit pa rito. Inaasahan din ng ahensya na makatutulong ang mga kasunduan sa community resilience, kabilang ang humanitarian assistance at disaster response. Binigyang diin ng DND na patuloy nitong palalakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang may kaparehong paninindigan para sa isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific. Kasabay nito, itutuloy rin anila ang pagpapalakas sa sariling kakayahan ng bansa sa depensa at pagpapatibay ng credible deterrence posture. Layo nitong maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas, mapangalagaan ang maritime entitlements ng bansa at mapanatili ang pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Mayroon ng ilang visiting forces at kahalintulad na defense arrangement ang Pilipinas sa mga pangunahing security partner nation nito. Kabilang dito ang Visiting Forces Agreement o VFA sa Estados Unidos, Status of Visiting Forces Agreement o SOFA sa Australia, at Reciprocal Access Agreement o RAA sa Japan. Kasunod nito ang SOFA sa New Zealand at Canada na nilagdaan noong 2025 ay kapwa sumailalim sa proseso ng Senate concurrence. Samantala nilagdaan din ng Pilipinas at France ang kanilang Status of Visiting Forces Agreement noong March 26, 2026, ang kauna-unahang BFA ng Pilipinas sa isang European partner. Ayon sa DND, kasama ang mga partner ng Pilipinas, patuloy nitong tututulan ang mga unilateral na hakbang at expansionist ambitions na nagtatangkang baguhin o hamunin ang umiiral na international law. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.